verse 7. Turn your eyes on Jesus.
sa ating Panginoon. At bilang Ama, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus Cristo, Lord, niluluwalhati ka mo namin, O Diyos, sa gabi ito. Pinabalik ko, Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan na iyong ginawa sa bawat isa sa aming Panginoon. Lord, wala hanggang ang iyong biyaya, Panginoon. Lord, ang iyong kahabagit, Panginoon, ay magpakailanman, O Diyos. Lord, patuloy na Lord ang pinapupurihan. Niluluwalhati sa gabi ito, Panginoon. Lord Jesus, patuloy po kami lumalapit sa gabi ito. Hindi po, Diyos, tawad sa aming mga kulang, kakamali, O Diyos, na minagawa, O Lord, ang isipan, sa gawa, Panginoon. Linisin niyo po, Diyos, sa aming puso upang maging marapit ng marap sa gabi ng pananalangin, Panginoon. Lord, patuloy na ikaw, Panginoon, ang gumabay, Panginoon, sa gabi nito ng pananalangin, simula hanggang sa matapos sa aming gawain, Panginoon, na taglay, Panginoon, ang kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon, nagmumula sa iyong salita, Panginoon. Lord, itago mo pa ako, Diyos, sa iyong tukuran, Panginoon, na ikaw lang makita, Panginoon, na maging maayos, Panginoon, ang flow na gawain sa gabi nito. At Lord, sa iyong gagamitin ng mga ngaral, gagamitin mo po sa Panginoon, upang mahipayag ang iyong salita sa gabi nito, Panginoon. Lord, sa iyong mga instrumentalist, Panginoon, na nariyan mo, Diyos, ang desire upang tumugtog para sa iyo, Diyos, talo ng mabay, ng maging maayos, Panginoon, na aming pag-aawitin sa gabi nito. Lord, sa bawat isang nangarito, Panginoon, ikaw lang magpalak, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid, Panginoon, na may desire upang dumalo sa gabi ng pananalangin natin na po sila, Panginoon Diyos. Sa iyo, Lord, lahat ng papuri at salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus Cristo na aming Diyos at ipapagligtas. Amen. Dalayan na po muna mga upang bagsa. Amen na. Mainang na padako sa bahay-simbahan ng ating Panginoon. Amen. Isang mapagpalang gabi muli, mga kapatid, pangalan ng ating Panginoon. Tayo pagsambay natin Panginoon at humiling dumalangin sa ating Panginoon na alam natin na Diyos ang tutugon ng ating mga panalangin. Amen. At awitan po muna natin ang ating Panginoon. Yung natin sabi, leave it there. It's number 130. Sweet
When your youth is gone, their old age is beautiful. And your darkness beneath the weight of care, you will never leave them. You will never leave them. Going to the end, to the end. Take your burden to the Lord, and leave it there. Dadakalo po tayo sa isang bahagi ng ating gawain na paghandog ng awitin sa ating Panginoon. At kung wala naman po ay naipilid ako sa mga testimony at pasalamat na ginawa sa atin ng ating Panginoon at upang ibalik sa Diyos ang pasalamat. Nais kong basahin ang pasalamat po ng ating kapatid, Sister Loida. Testimony. Luwalhati sa tanging pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo, nais ko pong ibalik ang taos-pusong pasasalamat sa ating makapangyarihang Diyos sa patuloy na pag-iingat niya sa atin at sa patuloy na kalakasang spiritual at pisikal na pinagkakaloob niya sa akin. Salamat sa Diyos sa kapayapaan at maglutas sa bawat suliranin, pamilya at sa mga katugunan sa bawat panalangin. Salamat din po sa Panginoon sa katugunan sa prayer request ni Ruth. Siya po ang naparangalan, isa sa apat na may mataas na karangalan dahil sa mataas na marka. Ito po ay proyekto na tinatawag na Matsaya. Sa Diyos po ang lahat na papuri at salamat. Yan po ang kaputihan ng ating Panginoon, testimony ng ating kapatid. At nakita natin na ang Diyos ay patuloy na gumagabay. Amen. Mapatnubay sa bawat isa. Amen. At nariyan ang kalakasan, hindi lang sa physical, kundi lalo na sa spiritual na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Amen. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at salamat. Amen. At kung wala na po, ay tayo po ay dako na sa pinakaugat po ng ating gawain ang paikinig ng salita ng ating Panginoon. At may mga prayer request po kayong tangan sa inyong mga kamay. May maaaring meron pong ipasa upang mamaya po ay tuloy-tuloy po tayo. At may nais pong gumamit ng kalikuran ay bibigyan po natin ng pagkataon sa mga oras nito. At muli ko pong inanyaan ang bawat sinala. Tayo po ay tumayo. Ulitin po natin sa ating pusong dalisay habang tinatawala po ating mga oral. Para sa akin
pusong kapal. Isang pusong kapal na sa'yo'y namamahal. Isang puso sa'yo walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y marangalan. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang. Sa parang gawin mo ng galing. Pusong dalisay ang aking nais. Salitahin mo, Diyos, para sa'kin. Pusong dalisay ang aking nais. Salitahin mo, Diyos, para sa'kin. Isang pusong kapal na sa'yo'y namamahal. Isang puso sa'yo walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y marangalan. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang. Nalisan mo ang puso ito. Nalisan mo ang puso ito. Puspusin mo ang iyong espiritu. Oh Diyos, sa'yo ang lamisan mo ang puso ko. Mas malaki gawin. Lamisan mo ang puso ko. Lamisan mo ang puso ko. Puspusin mo ang iyong espiritu. Oh Diyos, sa'yo ang kalakasan ko. Lamisan mo ang puso. Sa Diyos, sa Diyos. At siya'y tinatawag mo ba ang pangalan sa Diyos? Siya'y Diyos. Siya'y nabuhay na muli. Siya'y Diyos. Amen. Ang lahat ay Ang lahat ay lulubog. lahat ay magsasabi na si Jesus Ay Diyos. Amen. Ay, pagpala. O takin ng Diyos sa pangalan ng Panginoon Kristo.
Lord, muli kami Panginoon, nagpapasalamat Panginoon sa gabi ito. Muli kami pinakati po Lord at sa bahay sambahan ito Panginoon. Salamat po Diyos sa katapusan Lord, na kabutihan mo Lord, na binibigay mo sa bawat isa Panginoon. Salamat po Diyos sa pag-iingat Panginoon. Salamat po Diyos sa kalakasan at buhay Lord na taglay namin Panginoon sa gabi ito. Sumayo Diyos ang lahat ng kapurihan Panginoon sa buong maghapon Lord na pinakaingatan mo kami Panginoon sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho Panginoon. Nariyan ka Panginoon at hindi ka nagkulang sa bawat isa Panginoon. Muli kami narito Panginoon pang gumanap ng itong uri ng gawain Panginoon. Hayaan mo Diyos na ikaw ang siyang magitan sa bawat isa Panginoon. O Diyos ang siyang maluwalhati Panginoon sa gabing ito Panginoon. Umuhayaan o Diyos na matapos ang gawain ito Lord God na hindi namin masamba Lord God ang iyong pangalan Panginoon. Dalangin namin o Diyos na maging marapat kami Panginoon sa iyong harapan Panginoon upang sa aming pagdulog sa iyo Lord God ay harating sa luklukan ng iyong awa Lord God ang aming mga panalangin Panginoon. Bless mo Lord God ang bawat puso ng bawat makikinig Panginoon. Ikaw o Diyos ang siyang magpala Lord God. Alam mo Lord ang desire ng bawat puso Panginoon narito sa gabi nito Panginoon. Dalangin namin Panginoon pag-uusapan namin Lord God na ikaw o Diyos ang siyang manguna. Ikaw, Diyos, ang siyang magbigay ng wisdom sa bawat sa Panginoon. Ang lahat ito, Lord God, ay binabalik namin sa iyong papuri. Pasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming Diyos at pagpagligtas. Amen. At kagaya ng ating kagawain, tayo magpuplat ng salita ng ating Panginoon sa Numbers chapter 12. Sa verse 1. Sabi niya dito, at si Miriam at si Aaron ay nagsalitaan laban kay Moses tungkol sa kapag-asawa niya sa isang babaeng kusita sapagkat siya'y nag-asawa sa isang babaeng kusita. Verse 2, at kanilang sinabi, ang Panginoon bagay kay Moses lamang nakikipagsalitaan, hindi ba nakikipagsalitaan din naman sa atin? At narinig ng Panginoon ang lalaking na si Moses ay totoong maamong loob at higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabang lupa. Amen. At yan ang salita ng ating Panginoon Diyos. Malayan tayo mga pumalsa. At salamat sa ating Panginoon Diyos sa lahat ng bagay mga kapatid at sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan sa bawat isa mga kapatid. Amen? At tayo muli narito mga kapatid dahil alam natin na tayo muli tulog sa ating Panginoon. Amen? Dahil alam natin na wala tayong magagawa mga kapatid. Amen? Wala tayong magagawa sa mga bagay na alam natin na ang Diyos lamang ang siyang makakagawa ng mga bagay niya. Amen? At ito yung gabi ng pananalangin mga kapatid. So, basically, meron tayong hinihiling sa ating Panginoon mga kapatid. Amen? Every day mga kapatid. Diba? Lagi tayong mayroong hinihiling sa ating Panginoon. Pero yung gabi ng pananalangin ay sama-sama tayo mga kapatid na nanalangin. Diba? So, diba sabi ng ating Panginoon na 2 o 3 magkatipon sa kanyang pangalan, mga kapatid, diba? Nandun siya sa kalagitnaan. So, higit tayo sa 2 mga kapatid, higit tayo sa 3. Diba? So, sama-sama tayong nanalangin at tayo ay sumasampalataya dun sa dinadalangin natin mga kapatid, hindi tayo matatanggihan ng ating Panginoon. Amen? At alam natin na ang Diyos ang patuloy na nagpo-provide ng mga pangailangan, mga kapatid. Amen? At sa gabing ito, alam ko na ang bawat isa ay handa, mga kapatid. Dito, isang aksidente na parang napunta lang tayo dito, mga kapatid, sa bahay-sambahan ito. Diba? Alam natin yung purpose, mga kapatid. Diba? So, dapat sa gabing ito, alam natin na kailangan nating mapapurihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil kung tayo may kailangan sa ating Panginoon, ang Diyos ay may kailangan din sa ating mga kapatid. Amen? Hindi lang tayo pupunta dito na para magpalipas lang ng oras, mga kapatid. Diba? Karamihan sa
simbahan, kung makikita nyo, hindi na, kumbaga nagiging tradisyon na mga kapatid, ang pagpunta sa simbahan mga kapatid, di ba? Masabi lang na naka-attend sila, di ba? Pero hindi dapat ganon mga kapatid, di ba? Alam natin yung purpose mga kapatid ng pagpunta natin dito sa bahay-sambahan ng ating Panginoon, di ba? So, kung may kailangan ka sa ating Panginoon, ganon din yung Diyos sa'yo, di ba? Hindi lang pwede yung, ikaw lagi yung humihingi sa ating Panginoon mga kapatid. Amen? Ang Diyos ay may hinihingi din sa'yo mga kapatid. Di ba? In order para tumugon sa iyo ang ating Panginoon mga kapatid. Amen? So, itong pag-uusapan natin ay hindi naman ganun ako kahaba mga kapatid. At actually, parang nakalipas na yung parang almost 1 month na hindi ako tumayo sa preacher mga kapatid. So, akala ko tuloy-tuloy na yun. Kasi masarap makinig ng salita ng ating Panginoon mga kapatid. Amen? Kung titignan nyo sa mga nangaral sa atin, talagang mas gusto mo makinig mga kapatid. Diba? Mas gusto mo kasi yung parang kinakausap ka ng ating Panginoon mga kapatid. Sa kinaupuan mo. Diba? Kaya kapag may mga ganong pagkakataon mga kapatid, huwag natin sasayangin mga kapatid. Diba? Huwag natin ngayang na magkapit tayo ng kaway dun sa kinaupuan natin mga kapatid. Hayaan natin na ang Diyos ang siyang mangusap sa atin mga kapatid. Diba? Masarap kasi yung kapag may nangangaral dito at nakikita mo yung sarili mong mga kapatid, di ba? Sa pinag-uusapan, di ba? Ibig sabihin, kinokontak ka na ng ating Panginoon. Di ba? So, ibig ito, I hope na ang bawat sa ay handa mga kapatid. Di ba? So, nice kong bigyan ng pag-uusapan natin. Dito sa binasa natin. So, the Lord only spoken to Moses. So, makikita nyo dito na yung story ni Moses mga kapatid. Kung tutunin nyo, alam ko na ang bawat sa ay alam na yung story ni Moses mga kapatid, di ba? So, kung naputan nyo dito na merong anong tawag dun sa mundo pang parang mga bata na may tinuturoan. Pero doon pa lang mga kapatid na pag-aaralan na yung story ng Moses mga kapatid. So kung titignan nyo yung story ng Moses, kapag kinukwento siya sa mga bata o sa atin mga kapatid, natutuwa tayo mga kapatid. Kasi makikita natin na kung paano kumikilos yung ating Panginoon mga kapatid. Diba? Kumbaga kung titignan nyo parang fictional lang siya diba? Pero ang totoo, makikita nyo yung kung paano kumilos yung Panginoon mga kapatid, sa panahon ni Moses, di ba? At kung paano mangusap yung Panginoon kay Moses, mga kapatid. Kumbaga, nung young ones, nung young ones pa kasi ako, parang namamangha ako na merong hati dagat, di ba? Kung titignan nyo, kung sa pairalin natin yung isip natin mga kapatid, parang imposible, di ba mga kapatid? Pero, ginawa ng ating Panginoon, di ba? Yung mga bagay na nandito sa Biblia mga kapatid, totoo siya mga kapatid, di ba? Kasi ang Diyos ang siyang mismong kumilos mga kapatid. Mula sa pasimula hanggang sa matapos mga kapatid, makikita niyo kung paano kumilos yung ating Panginoon, di ba? So, alam natin na yung Diyos na kapag meron tayong kahilingan mga kapatid, kapag meron tayong mga bagay na idinudulog sa kanya mga kapatid, nandun yung ating Panginoon sumasagot mga kapatid. May times na tahimik yung ating Panginoon mga kapatid. Diba? Pero kapag dumating sa point na parang ipinipilit na natin mga kapatid, diba? Parang nandun yung kasagutan pero hindi dahil sa will ng ating Panginoon mga kapatid. Diba? Kundi dahil sa ipinilit natin mga kapatid. Diba? So dapat alam natin kapag
humihingi tayo sa ating Panginoon, alam natin yung kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Hindi lang dahil sa gusto natin, mga kapatid. Diba? Minsan kasi naisip natin na maganda yung iniisip natin, mga kapatid. Diba? Wala naman talagang nag-isip ng mali para sa sarili, diba? Mga kapatid. Iniisip natin lagi yung mas nakakabuti sa atin, mga kapatid. Pero hindi kasi yun yung kaisipan ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Palagi siyang merong magandang plano, mga kapatid. Hindi lang siya basta, hindi ka lang niya basta sasagutin doon, dahil doon sa gusto mong mga kapatid. Pero, alam mo yung twist, mga kapatid, na tinatawag na mas maganda pa. Diba? So, ito sa pagkatapan natin. Nice kung munang basahin itong sinabi ng Garba. Dito sa paragraph 4, ano tayo pumakot dito sa usapan natin? Sabi dito ni Brother Branham, sabi niya, but now, in the day we can expect the gospel of Christ to be popular. Now, the gospel, this is not the gospel, this is a part of the gospel. Paul said, the gospel come not in the word only, but through power and manifestation of the Holy Ghost. The gospel is not the word only, mga kapatid. Diba? The word just as a letter, it got to take the letter quicken and made alive to brought to pass what the letter says and not do that. And that's the gospel, mga kapatid. So, kinakailangan yung gospel is mag-manifest, mga kapatid. Diba? Hindi lang siya basta binabasa mo lang, mga kapatid. Diba? Kung babasahin mo lang siya, boring. Diba? Pero kinakailangan mag-manifest, mga kapatid. Kailangan mag-quicken, mga kapatid, yung totoong kapangyarihan ng ating Panginoon dito sa salita, mga kapatid. Diba? So, may kita nyo, itong salita ng ating Panginoon, hindi lang sa apostol, mga kapatid, na ibinigay, mga kapatid. Diba? Sabi nga dito ni Brother Branham dito sa paragraph 6, sabi niya, someone said that the power only comes to apostle. It was give to whosoever will he that believeth, not to the apostle, mga kapatid, sabi niya. Kasi kung titignan nyo, doon sa nangangaral si Jesus, hindi lang sa apostol, mga kapatid, di ba? Sabi niya, there was 70, mga kapatid. There was 70 sent that wasn't apostle, mga kapatid. Di ba? Kung makikita nyo, hindi, yung iba doon hindi apostol, mga kapatid. Pero, hindi, kumbaga, ipinagkalog tong salita ng ating Panginoon, hindi lang sa apostol, mga kapatid, kundi para sa lahat. Di ba? Na kailangan mag-manifest din, mga kapatid, sa atin. Kasi kung titignan nyo itong salita ng ating Panginoon, kaya may mga karamihan sa mga Kristiyano or sa mga believer na parang yung dala-dala ng salita ng ating Panginoon na parang wala lang, mga kapatid. Kumbaga patay. Diba? Kapag nag-share ng salita ng ating Panginoon, parang wala lang. Diba? Pero kinakailangan daw, sabi ni Brother Branham, na mag-manifest, mga kapatid, yung salita ng ating Panginoon. At kailangan weekend. Sabi niya, dito sa paragraph 7, sabi niya, now, go ye into all the words and demonstrate the power of the gospel, mga kapatid. Sabi niya, the first words that he spoke to his disciple, the first commission was to heal the sick, mga kapatid, and cast out the devil, mga kapatid. Kita nyo, sinabi niya sa apostol, at maging sa atin, mga kapatid, di ba? Ipinangako sa atin ng ating Panginoon na ang sino mang tumawag, mga kapatid, di ba? Diba? They shall lay hands on the sick and they shall recover, mga kapatid. Diba? Nandun yung commission ng ating Panginoon, nandun yung pangako ng ating Panginoon para sa atin. Diba? Sabi niya, the last word that fell from Jesus Christ and lives according to the Bible was to heal the sick. And Mark 16, while he was being taken up, sabi niya, he said, go ye into all the world and preach the gospel to every creature, mga kapatid. So, di ba, makikita nyo na pinag-uutos sa atin ng ating Panginoon na pamahagi mo, mga kapatid, di ba? Bahagi ang salita ng ating Panginoon. Sabi niya, he that believe and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be condemned, mga kapatid, di ba? So, napakasimple lang, mga kapatid, di ba? Inutos ng ating Panginoon na kapag sinampalataya mo, maliligtas ka, pero kapag hindi, parurusahan ka. Ganun lang kasimple, mga kapatid. Hindi pinakomplikado ng ating Panginoon yung
salita niya, mga kapatid, para hindi maintindihan. Diba? So, sabi niya, "And this sign shall follow them that believe. In my name they shall cast out the devils, speak the new tongues, taking up serpents, drink deadly thing, lay hands on the sick, and they shall recover," mga kapatid. So, mga bagay na yan, di ba? Kusang susunod na sa'yo, mga kapatid, kapag ginawa mo na yan. So, and that was the last word that Jesus said on this earth. The last word that mortals ever heard, mga kapatid. So, makikita nyo, sabi niya, that fell from his lips in his ascension. He commissioned them to heal the sick and cast out the devils. That's right. And they said that would be a sign that the gospel was being preached, mga kapatid. Kapag yan ay nahayag na sa mga kapatid at nakikita na nagmamanifest na, mga kapatid, ibig sabihin totoo, buhay, mga kapatid, nag-quicken yung salita ng ating Panginoon. Diba? So, ganyan yung simpleng bagay na inuutos ng ating Panginoon, di ba? Mismong Diyos ang kumukontak, mga kapatid. Diba? Mismong Diyos ang siyang nangungusap at mismong Diyos ang siyang nagutos na yung mga ganyang bagay ay na simple lang, mga kapatid. Diba? Hindi niya pinakomplikado, mga kapatid. Diba? So, balik tayo dito sa kwento ni Moses, mga kapatid, na mapapansin nyo, si Moses ay isang simpleng tao, mga kapatid. At makikita nyo, marami ka makikita ang kabalian kay Moses, mga kapatid. Diba? Kung mapapansin nyo, na si Moses, hindi naman siya ganun ka-perfect, mga kapatid. Diba? Utad nga siya eh. Diba? Hindi siya, may nabibig siya parang si Moses, bulol. Hindi siya bulol, mga kapatid. Diba? Nautal lang siya. Diba? Ako yung nabubulol sa utal. May nabibig ako na parang basta yung nakikita ko sa Facebook na parang memes tungkol kay Moses, mga kapatid. So kung makikita nyo, si Moses, hindi siya ganun ka-perfect na, kumbaga, ideal na mamuno, mga kapatid, diba? Sa bayan, diba? So, ganun din sa panahon natin, mga kapatid. Kung nakikita nyo, yung mga tumatayo dito, mga kapatid, minsan, titignan natin na hindi ganun ka-ideal sa mata natin, mga kapatid. Pero dahil sila yung pinili ng ating Panginoon, wala tayong magagawa, mga kapatid. Diba? Doon sila kinakausap ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Kaya ng pag-usapan natin last Wednesday, mga kapatid, na kailangan mong skatugin yung opisina ng tao, mga kapatid. Diba? Kasi doon sila kinakatagpo eh. Diba? Kinakatagpo sila ng ating Panginoon. At kailangan mong sumunod, mga kapatid. Diba? Kailangan mong magkaroon ng respect, kailangan mong magkaroon ng takot, mga kapatid. Kapag wala kang takot doon sa nangangaral, mga kapatid, doon sa likod ng ating Panginoon, wala ka rin takot sa ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Sabi nga ni Solomon, "Fear of the Lord is the beginning of wisdom," mga kapatid. Diba? Doon magmumula yung wisdom mo, mga kapatid. At malalaman mo yung kalooban ng ating Panginoon. Malalaman mo yung sinasabi ng ating Panginoon. So, dito sa story ni Moses, kung makikita nyo na kung gaano kahaba yung pasensya ni Moses, mga kapatid. Diba? Nakita nyo na pinadala ng Diyos si Moses upang iligtas yung bayan ng Israel, mga kapatid. Diba? Dahil alam nila na kumbaga, umiiyak na yung Israel, yung bayan ng Israel na nasa na yung tagapagligtas at pinadala si Moses, mga kapatid. Diba? So, nakita ng bayan ng Israel yung kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan ni Moses. So, titignan nyo, mababasa nyo dyan, na yung kapangyarihan ng Diyos ay nag-manifest, mga kapatid, sa lingkod niya. Diba? So, dumating sa point na ang mga bayan ng Israel ay nagreklamo na. Diba? So, makikita nyo, mapapansin nyo sa story na ito na kahit gaano mo makita yung kabutihan ng ating Panginoon, kahit gaano mo makita yung nagagawa mo mabuti, meron lang makitang mali, mga kapatid. Diba? Kumbaga, darating sa point na mapapagod nagreklamo eh. Diba? At doon na makakalimutan yung anong ginawa ng kabutihan ng ating Panginoon. Diba? Ganun sa buhay natin, mga kapatid. Minsan, kapag dumadating tayo sa point na napapagod na tayo, di ba? Nagre-reklamo, ayan. Di ba? Dadating sa point na parang ayoko na, di ba? Pero dapat hindi dumating sa ganun sa ating mga kapatid, yung ganung sitwasyon, di ba? Kasi mahirap makabangon, mga kapatid, di ba? Pero alalahanin natin na yung pangako ng ating Panginoon sa ating mga kapatid, di ba? Kaya gaya ng ating kata na kinata natin kanina, mga kapatid, yung leave it there, mga kapatid. Diba? Just take your burden to the Lord and leave it there. Diba? So, ayan na.
dumating sa point na yung bayan ng Israel ay nagreklamo na mga kapatid. Isa natin dito sa Numbers 11. Makikita natin na kung paano yung pasensya ni Moses mga kapatid, gaano kahaba. Diba? Sabi niya dito sa Numbers 11, verse 4. Sabi niya, at ang halo-halong karamihan na nasa gitna nila ay nahulog sa kasaraman. Kita nyo? At ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, sino ang magbibigay sa atin ng karne makakain, mga kapatid? Kasi nung time na yan, mga kapatid, kung titignan nyo na sila ay nagsawa na, mga kapatid, sa mana. Diba? So, kapag kung makikita nyo yung mana, ano siya, niluluto pa siya, mga kapatid. Ano lang siya, parang siyang seed na malaki. Maliit. Bilog-bilog, mga kapatid. So, parang niluluto pa siya. Pero, sila ay nagsawa, mga kapatid. Imagine yung blessing ng ating Panginoon na tuloy-tuloy, nagsawa sila. Diba? At naghahanap ng mas, alam mo yun, mas masarap. Diba? Karne. Diba? Sino pa naman hindi tatanggi sa karne, mga kapatid. Diba? Masarap talaga yan kumain ng karne. Diba? Ano nga yun, sa mga bibig, protein. Diba? Kahit anong karne, basta laman, mga kapatid. Diba? Masarap. So, makikita nyo, yung bayan ng Israel ay naghanap din ng ganun, mga kapatid. Diba? At kung titignan nyo, mga kapatid, na dito sa verse 5, mapapansin nyo, binalikan nila yung nakaraan nila, mga kapatid. Sabi niya, ating naalala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad. Kung titignan nyo, mga kapatid, diba? Inaalala nila yung nakaraan nila, na doon sa Ehipto, wala kaming binabayaran, pero nakakain kami ng masarap. Diba? Sabi niya, na walang bayad ang mga pipino. Diba? Mga salad, masarap. At ang mga milon, at ang mga puwero, at ang mga sibuyas, at ang mga bawang. Titignan niyo, mga kapatid. Nagpaparinig sila ni Moses. Diba? Papansin nyo na Moses, nung time na yon, nung nandun kami, libre lahat. Diba? Pero hindi nila naalala kung paano sila pahirapan ng mga Ehipto, mga kapatid. Naalala nila yung kinakain nila, mga kapatid. Diba? So, mapapansin nyo dito sa verse na ito, mga kapatid, yung bagay na yun lang, diba? Dahil lang sa pagkain, diba? Naalala nila. Paparinig sila. So, makikita nyo dito. So, verse 6, sabi niya, ngunit ngayon ang ating kaluluwa ay natutuyo. Imagine, diba? Yung definition nila na natutuyo. Kumbaga, sa atin, sa panahon ngayon, parang na-trip lang tayo, pero sa kanila, grabe, yung sinabi nila, ngunit ngayon ang ating kaluluwa ay natutuyo, walang kaano-ano man sa ating harapan, ay walang ano man kundi ang manang ito. Diba? Parang nagsawa. Wala ano bang iba? Nag-crave na ako sa karne. Ganun yung pinapawatig nila, mga kapatid. At makikita nyo dito na kung paano, mga kapatid, kung paano na-handle ni Moses, mga kapatid. Kung mapapansin nyo, mga kapatid, yung pagpapasensya ni Moses, diba, mahaba. So, kapag sa mga ngalan, mga kapatid, o sa mga lingkod ng ating Panginoon, alam natin dapat na marunong tayong respeto, mga kapatid, diba? So, pagdating sa ating mahal ng pastor, makikita nyo yung burden, mga kapatid, diba? Bilang mamuno, mga kapatid, diba? Na sa inahawakan niyang tuba, mga kapatid, diba? Para kainin tayo ng salita ng ating Panginoon, diba? Makikita nyo yung burden, mga kapatid, na dala-dala ni Moses, mga kapatid. Ngayon din sa ating mahal ng pastor, mga kapatid, na may times na kapag may nangyaring mga hindi yung mga bagay, diba? Yung pastor mismo, mga kapatid, yung siyang nag-aayos, diba? So, alam natin dapat patuloy natin isama sa panalangin, mga kapatid, yung muna sa ating, mga kapatid, diba? At alam natin na ating mahal ng pastor ay nandun na sa tandaan, mga kapatid. Diba? So, makikita nyo yung sakripisyo, mga kapatid. Diba? So, patuloy tayo. Sabi niya, dito sa verse 7, ang bayan ay dumaan sa palibot, pinulot niya ng kanilang dinigiling sa mga dilingan o kanilang dinikdik ng mga lusong na kanilang niluluto at sa mga palyo
at ginawa nilang munting tinapay at ang lasa ay gaya ng isang bagong langis, mga kapatid. So, napakasarap dito, mga kapatid, yung ginagawa nilang mga kapatid. So, kung mapapansin nyo dito sa verse 10, sabi niya, at narinig ni Moses ang pag-iiyakan ng bayan sa kanya-kanyang sangbahayan. Mga kapatid, imagine, narinig na Moses na bawat lalaki ay nasa pintuan ng kanyang tolda at ang galit ng Panginoon ay nagningas na mainam at sumama ang loob ni Moses, mga kapatid. Diba? Magka lahat halos nagre-reklamo, mga kapatid. And imagine, hindi lang ganito karami, mga kapatid. Diba? Million siya. So, imagine kung gaano karami na lahat nagre-reklamo tapos isa ka lang, mga kapatid. Diba? Napakahirap, mga kapatid. Yun nga lang isang tao, mga kapatid eh. Diba? Kahit nung sa trabaho, mga kapatid. Meron kasi akong parang hinawakan doon. Parang pinahawak siya sa akin. Tapos ako yung nagturo sa kanya. And then, parang nagre-reklamo siya sa trabaho niya, sa mga ginagawa niya. Bakit naiiwan sa akin to? Dapat nagawa na ito kanina pa. Ganyan. Tapos pinapaliwanag ko. So parang kulit niya. So isa parang yun, mga kapatid, na kukulitan na ako sa kanya. So alam mo yun. Tapos nung nabasa ko to, and na-imagine ko na gaano yung pagtitiis ni Moses, mga kapatid. Sa dami na yun. Diba? Tapos yun lang sa akin na isa lang. Sobrang kulit niya. Kaya yung ano nga niya kasi yung history niya sa ibang sektor, parang dami nagre-reklamo din. So parang nilipat siya sa amin, tapos sa akin pa siya napunta, diba? Parang talagang nagpapasensyahan, diba? So, ayun. Pero ngayon pa man, salamat pa rin sa ating Panginoon dahil yung Diyos pa rin ang patuloy na nagbibigay ng pasensya, mga kapatid, at bibigay ng knowledge yung wisdom, mga kapatid. So, makita nyo dito, ulit natin na kung paano yung pagpapasensya ni Moses, mga kapatid. Diba? Makikita nyo na dumating sa point na si Moses, mga kapatid, hindi niya kinaya. Diba? So, kasi sa dami. Diba? So, sabi niya, at sinabi ni Moses sa Panginoon, bakit mo ginawa ng masama ang iyong lingkod? At bakit hindi ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin na iyong niatang sa akin ang pasa ng buong bayan ito, mga kapatid? Diba? Nakita niyo, umiyak din si Moses, mga kapatid, yung time na to, na sa dami na nagre-reklamo. Diba? Sabi niya, akin ba kayang ipinaglihi ang buong bayan ito? Diba? Parang, sino ba itong mga ito? Mag-anak ba ito? Anak ko ba sila? Sabi niya, ipinanganak ko ba ang buong bayang ito? Ipinanganak ko ba upang iyong sabihin sa akin, kandungin mo sila sa iyong kandungan na gaya ng nag-aalagang magulang at kinakandong kanyang batang pasuhin sa lupain ng iyong sinumpa sa kanilang mga magulang, mga kapatid. Diba? Kita niyo yung burden ni Moses, mga kapatid. Diba? Kung titingnan niyo, kung mababasahin niyo, mapipit niyo, yung dala-dala ni Moses, mahirap. Hindi siya madali, mga kapatid. Diba? Pero ang Diyos ay yun yung kinumission sa kanya, mga kapatid. Diba? So, walang magagawa doon si Moses. Sabi niya, saan ako kukuha ng karne upang ibigay sa buong bayang ito sapagkat sila umiyak sa akin na nagsisipagsabi, bigyan mo kami ng karning aming makain. Makita nyo, kahit si Moses, mga kapatid, napatanong siya kung saan siya kukuha. Pero nalimutan ni Moses yung part na kung paano kumilos yung ating Panginoon doon pa lang sa umpisa, mga kapatid. Di ba? Kasi darating talaga sa point, kapag nandun ka sa point na sobrang down ka na, mga kapatid, mapapatanong ka minsan, mga kapatid. Pero kailangan mo mag-look back, mga kapatid, kung paano naging mabuti sa iyo yung ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Kung paano gumawa sa iyo yung ating Panginoon, kung paano kumilos sa buhay mo yung ating Panginoon, mga kapatid. Diba? At makikita mo na nandun pa rin yung Diyos na siyang tumutugon sa lahat ng bagay, mga kapatid. Amen? So, ito sa verse 16, tumalag tayo, sabi niya, at sinabi ng Panginoon kay Moses, pisanin mo sa akin ang 70 lalaki sa mga matatanda ng Israel sa iyong nalalaman ng mga matanda sa bayan at mga nangmulo sa kanila ay at dalhin mo sa tabernakulo ng pisanin upang sila ay makatayo roon sa
sa kasama mo. Sabi niya, at ako'y bababa at makikipag-usap sa iyo doon, at ako'y kukuha sa Espiritong sumasa iyo, at aking isasalin sa kanila ang kanilang dadalhin, ang pasan ng bayan na kasama mo upang huwag mong dalhin mag-isa. So, kita niyo yung sinagot ng ating Panginoon. At makikita niyo yung sagot ng ating Panginoon dun sa bayan. Sabi niya dito, at sabihin mo sa bayan, magpakabanan kayo para sa kinabukasan at kayo magsisikain ng karne, mga kapatid. Makikita nyo, sumagot na yung ating Panginoon. Sabi niya, sapagkat kayo nagsisiyak sa pakinig ng Panginoon na sinasabi, sino magbibigay sa amin ng karne ng aming makakain, mga kapatid. Diba? Parang kapatid, yung Diyos sumagot ng parang na nagsisiyak kayo Sige, pakabanal kayo. Diba? Sabi niya, sapagkat maigi kahit nang nasa Ehipto. Diba? Tingnan niyo yung response ng ating Panginoon na, sige, dahil sa tingin niyo, mas okay sa Ehipto Diba? Nagpaparinig sila. Diba? Sa ating Panginoon, pati kay Moses sabi niya, dahil dito bibigyan kayo ng Panginoon ng karne at kakain kayo. Diba? Nakita niyo yung kabutihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Kahit sa part na yon, nandun pa rin yung Diyos na tumutugon, mga kapatid. Diba? So sabi niya, pagdating dito sa verse 19, sabi niya, hindi nyo kakanin ng isang araw, ni 2 araw, ni 5 araw, ni 10 araw, ni 20 araw, kundi isang buong buwan, mga kapatid. Makita nyo yung pagpapala ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi lang siya isang araw, mga kapatid. Hindi lang siya 1 linggo, 2 linggo, mga kapatid, kundi buong buwan. Diba? Ganun yung blessing ng ating Panginoon, mga kapatid. At kung makikita nyo at mapapansin nyo, dito sa story na ito, mga kapatid, mapapaisip kayo na sa dami na yun, mga kapatid. Diba? Sabi ko mapapaisip ka saan kukuha. Diba? Papakinin mo yung sa bayan na yun na isang buwan. Diba? Sabi niya, makikita niyo, sabi dito ni Moses, sabi niya, at sinabi ni Moses, ang bayan na kinaroroonan ko ay 600,000 katao na nakatayo, at yung sinabi sa akin, sila bibigyan ng karne na kanyang makakain sa buong buwan. Diba? Kumbaga, nag-question to kay Moses, mga kapatid. Diba? Sinasabi mo sa akin na isang buwan, papakainin ko to. Diba? Saan kukuha? Sabi niya, papatayin ba kaya ang mga kawan at mga bakahan upang magkasya sa kanila, mga kapatid? Diba? At dito, makikita nyo, napaka-question si Moses. Diba? Mira yung kaisipan niya, mga kapatid. Diba? Na pagdating sa point na yun, saan ako kukuha? Diba? Kumbaga nanalangin ka, diba? Humingi ka sa Panginoon, pero nandun yung pinairan mo yung part na saan ako kukuha? Diba? So, dapat sa atin, mga kapatid, na hindi dapat ganun, mga kapatid, na once na nanalangin tayo, mga kapatid, dapat alam natin na yung Diyos ang siyang tutugan, mga kapatid. Diba? Ang Diyos ang siyang gagawa ng paraan, mga kapatid. Hindi dahil sa atin, mga kapatid. Diba? Hindi natin papairalin yung sa sarili natin, mga kapatid. Diba? Sabi dito, makita niyo yung sagot ng Panginoon, mga kapatid, kay Moses. Sabi niya, at sinabi ng Panginoon kay Moses, umikli na ba kaya ang kamay ng Panginoon? Diba? Makikita niyo, yung Diyos, nagbago ba yung ating Panginoon? Siyempre, mga kapatid, hindi. Diba? Yung part na humihingi ka sa ating Panginoon, mga kapatid, tapos dumating sa point na nag-doubt ka, di ba? Kailan ba nag-fail yung ating Panginoon, mga kapatid? Di ba? Kaya sabi ng ating Panginoon kay Moses, umikli na ba yung kamay ng ating Panginoon? Di ba? Doon pa lang sa simula, mga kapatid, kung paano kumilos yung ating Panginoon, di ba? Dapat naisip ni Moses na kung saan nandun yung Diyos, di ba? Makapangyarihan sa lahat ng bagay. Di ba? At kumikilos, at doon pa lang dito sa point na to, dadaw si Moses, mga kapatid. Diba? Kaya sabi ng ating Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Moses, umikli na ba kaya ang kamay ng Panginoon? Diba? Makikita nyo? Sabi niya, ngayon makikita mo kung ang aking salita ay matutupad sa iyo o hindi. Diba? Kita nyo yung sinabi ng ating Panginoon, yung sinabi ng ating Panginoon kay Moses na, sige, papakita ko sa iyo kung totoo ba o hindi. Yung sinasabi ko, kung gawa-gawa lang ba o hindi. Diba? Kasi nakita niya na simula pa ng umpisa diba? Kung paano iligtas ng Panginoon yung bayan ng Israel sa kamay ng Ehipto, mga kapatid. Diba?
At ngayon, parang magda-doubt si Moses, mga kapatid. Kaya, yun yung response ng Panginoon, mga kapatid. Nakita niyo kung paano nakikipagsagutan si Moses sa ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Hindi lang siya, kapag kasi kinukwento lang yung story ni Moses, nandun lang yung highlights na hinati yung dagat, mga kapatid. Pero makikita niyo dito sa kwento na ni Moses kung paano nakikipagsagutan si Moses, mga kapatid. Kung paano siya nakikipagtawaran, mga kapatid, sa ating Panginoon. Diba? Dumadating sa point na kapag nagkakasala yung Israel, pinapanalangin niya pa. Diba? At yung Diyos tutugon naman. Diba, mga kapatid? Nakikita niyo yung story na hindi lang sa mga miracle, mga kapatid. Pero yung kung paano kinakausap ng Diyos si Moses, mga kapatid. Kung paano kinakausap niya yung lingkod niya, mga kapatid. Diba? Hindi lang basta sa mga magagandang bagay, mga kapatid. Darating sa point na kayang kausapin ng ating Panginoon kahit sa lowest point mo, mga kapatid. Diba? At ipapakita niya sa'yo yung ginawa niya. Diba? Kagaya ni Job, mga kapatid, pinaalala ng Diyos kay Job, mga kapatid. Diba? That, to the point na sinumpa ni Job yung kanyang kapanganakan, mga kapatid. Diba? Pero nandun yung Diyos, mga kapatid. Diba? Pinahayag sa kanya, ipinakita sa kanya na naging mabuti yung Diyos pa rin sa kanya, mga kapatid. Diba? Ganun din sa atin, mga kapatid. Diba? Di lang dahil sa nasa point tayo ng sagana tayo, mga kapatid. Diba? Para kausapin natin Panginoon. Pero darating tayo sa point na nakikipag-usap tayo sa Panginoon kahit nandun tayo sa mababang kalagayan natin, mga kapatid. Diba? So, sabi dito, makikita nyo, sabi niya, sa verse 33, sabi niya, sa verse 32, at ang bayan ay nakakatindig sa buong araw na iyon, at ang buong gabi, at ang buong dalawang araw ay nagsimuli ng mga pugo, yung kaunti ang napisanan ng 10 homer, at kanilang ikinakalat para sa kanilang buong palibot sa kampamento. Sabi niya, samantalang karne ay nasa kanilang mga ngipin, na hindi pa nila namumuya ay nagniningas na laban sa bayan. Nagniningas na laban sa bayan ng galit ng Panginoon at sinaktan ng Panginoon ng bayan ng isang salot na di kawasa. Mga kapatid, makikita nyo, sabi niya dito sa verse 34, at ang pangalan ng taong iyon ay tinawag na Kibrot Hataba, sapagkat doon inilibing nila ang bayang Sakim. Mula sa Kibrot Hataba ay naglalakbay ang bayan na patungo sa Haserot at sila ay tumira sa Haserot. Makita nyo, mga kapatid, na kung gaano katindi yung bayan ng Israel, mga kapatid, na hinahawakan ni Moses, mga kapatid. Diba? Makita nyo kung paano yung bagay na patuloy nilang hinihingi kay Moses, mga kapatid, na kung anong gustuin nila, di ba? So nakita niyo rin yung pagpapasensya ni Moses, mga kapatid, di ba? Na kung gaano kahaba, at makita niyo yung pag-iyak ni Moses, mga kapatid, di ba? Yung lingkod ng ating Panginoon, di ba? So pagdating dito sa chapter 12, makita niyo na nakita na nila yung kapangyarihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Nakita na nila lahat. Nakita na ni Miriam at ni Aaron, at dito pa sila tatanong. Sabi niya dito sa verse 2, at kanilang sinabi, ang Panginoon ba kay Moses lamang nakikipagsalitaan? Sabi niya, hindi ba nakikipagsalitaan din naman sa atin at narinig ng Panginoon? Imagine, mabilis pag-response yung ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Kumbaga, parang galit yung ating Panginoon. Sabi niya, ang lalaking ang si Moses ay totoong maamong loob na higit kaysa sa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa, mga kapatid. Kung makikita nyo, papansin nyo, mga kapatid, na si Moses, siya lang yung maamo, mga kapatid, at higit sa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. Parang katulad kay Job, mga kapatid. Diba? Siya lang yung matuwid doon sa lupay na yun, mga kapatid. Diba? At sabi niya, at sinilita agad ng Panginoon kay Moses at kay Aaron at kay Miriam, lumabas kayong tatlo sa tabernakulo na kapisanan, at sila yung tatlo lumabas. Sabi niya, at ang Panginoon ay bumaba sa isang tilang haliging ulap. Imagine, mga kapatid, diba? Yung Panginoon bumaba sa'yo para kausapin ka o pagalitan ka, mga kapatid. Diba? Napakahirap. Sabi niya,
At si Aaron at si Miriam at sila yung kapwa lumabas. At ito yung response ng ating Panginoon mga kapatid sa tanong ni Miriam. Sabi niya, at kanyang sinabi, dinggin nyo ngayon ng aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay papakilala sa kanya. Diba? Sabi niya, kung mayroon daw propeta, siyang Panginoon papakilala sa kanya. Sabi niya, sa pangitain, nakakausapin ko siya sa panaginip, mga kapatid. Diba? Kasi sa panahon na yan, mga kapatid, kinukontak talaga ng ating Panginoon yung mga propeta niya, mga kapatid. Diba? Hindi kayang marap ng tao, mga kapatid, basta-basta sa Panginoon, mga kapatid. Kung hindi ka lingkod ng ating Panginoon. Diba? Kinakailangan niya ng mouthpiece, mga kapatid. Kinakailangan niya ng pamamagitan, mga kapatid. Diba? So sabi niya, ang aking lingkod na si Moses ay hindi gayon. Siya'y tapat na aking buong buhay. Sabi niya, sa kanya'y makikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag at hindi sa malabong salitaan, at ang anyong Panginoon ang kanyang makikita. Bakit nga hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moses, mga kapatid? Isipin nyo, yung Diyos na mismo nagsabi na pinili niya, mga kapatid, makikita nyo yung authority, mga kapatid. Na once kapag pinili ng ating Panginoon, nandun yung authority, mga kapatid. At makikita nyo na talagang sinasamahan ng Diyos yung mga lingkod niya, mga kapatid. Kaya hindi lang basta na gaganunin mo, mga kapatid. Nababaliwalain mo, mga kapatid. So, sa mga lingkod ng ating Panginoon, mga kapatid, na hindi lang basta-basta parang gaganunin mo na sila, mga kapatid. Diba? Kapag nangusap sila ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid, kinakailangan na dun yung respect natin, mga kapatid. Diba? Kapag may mga times na kapag may mga mangaral dito, mga kapatid, once na pinapangaral na yung salita ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi na tayo ano pa yung gagawin natin, mga kapatid. Diba? Kapag sinasalita na yung salita ng ating Panginoon, na dapat nandun tayo nakapokus sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Hindi na yung dapat na paglaro pa sa kung ano-ano. Diba? Kinakalikot yung mga kung ano-ano. Kundi, dapat nandun na tayo, mga kapatid, nakatutok. Diba? Kasi yung Diyos mismo na nakikiusap na sa ating, mga kapatid. Nangungusap na. Diba? At kinakailangan ng ating Panginoon yung response natin, mga kapatid. Diba? Kasi kapag walang response, mga kapatid, diba? So parang, ano pa yung pinunto natin dito, mga kapatid? Diba? Kinakailangan, ang laging hanap ng ating Panginoon yung fellowship, mga kapatid, sa atin. Diba? Hinahanap niya yung ka-fellowship niya, mga kapatid. Pero paano masasabi ka-fellowship ang isang tao kung hindi naman nagre-response, mga kapatid? Diba? So, laging sinasabi dito sa harapan na yung pagsabi ng amen, mga kapatid. Sa bawat salita ng ating Panginoon, kinakailangan mag-response ng amen, mga kapatid. Amen? So, yun yung hinahanap ng ating Panginoon. Sabi niya, at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila, at siya umalis, mga kapatid. Nakita nyo, yung galit ng ating Panginoon na once na ginalaw yung lingkod ng ating Panginoon, di ba? Mabilis lang. Nagningas yung galit ng ating Panginoon, bigla na siyang umalis. Diba? Kita nyo yung saglit lang, mga kapatid. Wala nang masabi-sabi, mga kapatid. Diba? Mabilis lang. So, makikita nyo yung lingkod ng ating Panginoon na kung saan kinakausap pa ng ating Panginoon sa pamamagitan ng propeta, mga kapatid. Diba? Pero sa panahon natin ngayon, ang Diyos na mismo kumakausap sa ating, mga kapatid. Diba? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Basahin natin sa Hebrews chapter 1. Sabi niya, sa verse 1, ang Diyos na nagsasalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba-ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, mga kapatid. Nakita nyo na ang Diyos, sabi niya, nagsalita ng unang panahon doon pa lang sa mga propeta, mga kapatid. Doon kumakausap yung ating Panginoon sa pamamagitan ng, sabi niya, ng ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Sabi niya, ngunit sa verse 2, sabi niya, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, mga kapatid. Amen? Sabi niya, pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga sa tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang salibutan, mga kapatid. Walang ibang kundi si Lord Jesus Christ, mga kapatid. Amen? Nakita niyo yung kabutihan ng ating Panginoon na
Yung Diyos kumakausap pa noon sa kanyang propeta, pero ngayon, nandito na siya mga kapatid. Kinakausap na tayo sa pamamagitan ng kanyang salita mga kapatid. Diba? Ang kinakailangan lang natin is mag-response tayo mga kapatid. Diba? Kinakailangan lang natin is ligin natin yung salita niya mga kapatid. Kasi mismo yung Diyos na ang bumaba mga kapatid. Diba? Nakita niyo yung kabutihan ng ating Panginoon. Diba? Ang Diyos na mismo siyang nag-adjust mga kapatid. Diba? Dati sa panahon na yun, yung propeta lang mga kapatid. Diba? Sa pamamagitan ng Moses na kumakausap siya. Pero ngayon, sa atin na mismo mga kapatid. Dito sa salita niya mga kapatid. So ngayon sa panalangin natin mga kapatid, nandun tayo, hingi tayo sa ating Panginoon, kakausap tayo sa ating Panginoon mga kapatid. At kakausap din niya tayo mga kapatid. Di lang dahil sa kinakailangan na maging depend tayo mga kapatid, kundi nandun yung kabutihan ng ating Panginoon na inabot tayo mga kapatid. Diba? Tayo luluhod ngayon mga kapatid sa gabing ito para kausapin natin ating mga Panginoon, ng ating Panginoon mga kapatid. Diba? Alam natin yung kahilingan ng bawat sa mga kapatid. Diba? Pero ang Diyos, ang siyang patuloy na ikinig ng mga panalangin natin. At alam natin ang Diyos ang siyang ikilos mga kapatid. Diba? So, yung panahon na yun mga kapatid, makikita nyo na umiyak yung bayan ng Israel mga kapatid. Pero, dinidinig ng ating Panginoon mga kapatid. How much more mga kapatid dun sa panahon natin ngayon mga kapatid. Diba? How much more na sa panahon natin ngayon, ang Diyos mismo ang siyang kikilos mga kapatid. Diba? Kasi alam natin na ang Diyos ang siyang hindi nagbago mga kapatid. Diba? Hindi siya nagbago. Diba sabi niya sa Mr. Tini, He's the same yesterday, today, and forever mga kapatid. Diba? So, hindi nagbago yung ating Panginoon mga kapatid. Diba? Kung paano siya naging mabuti sa panahon ni Abraham, naging mabuti din siya sa panahon natin ngayon mga kapatid. Hindi siya nagbago mga kapatid. Tayo lang nagbabago mga kapatid. Diba? Minsan, ang tao nagbabago mga kapatid na yung oo niya, bukas hindi na. Diba? Yung pangako niya, yun yung mahirap mga kapatid kapag nangangako tayo sa ating Panginoon, di ba? Kapag dumadating tayo sa point na nangangako tayo na hindi naman kailangan ng Diyos na mangako pa. Di ba? Ang kailangan niya lang yung palataya ka mga kapatid. Pero dumadating tayo sa point na nangangako tayo. Di ba? Pero ang alam natin ng Diyos ang siyang patuloy na kikilos sa bawat isa mga kapatid. Makita niyo yung kabutihan ng ating Panginoon na siya mismo bumaba mga kapatid. Diba? Siya mismo nangusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita mga kapatid. Amen. At nayan ko po bawat sana tayo tumayo. Notify po sa atin. Dito natin ang sabi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love to me. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your liberty. You sent your Holy Ghost within, that I might praise your holy name. Thank you, ay na Diyos, Panginoon sa Yesu Cristo. Lord, kami po Panginoon, nagpapasalamat Panginoon sa gabi nito, Lord God, sa kabutihan mo sa bawat sa Panginoon. Salamat po Diyos sa pag-abot mo, Lord God, sa bawat sa Panginoon. Na tunay na Diyos, hindi ka na kulang Panginoon, kundi na inabot mo kami, Lord God, sa aming kalagayan, Panginoon. Narito Diyos, kami ay madalangin, Lord God, naway Panginoon na blessing mo, Lord God, ang salita mo, Panginoon, sa bawat sa Panginoon. Naway Diyos, maging kalakasan at maging comfort to, Lord God, sa bawat sa Panginoon. So, ngayon, Lord God, ang lahat ng kapulihan. Salamat sa dakilang pangalan ng Panginoon Kristo, namin Diyos at Panginoon. At pinibigay ka na po sa atin. David.
Kami lang itong bawat isa. Salamat sa ating Panginoon sa inyong salita. At nawang bawat isa ay nagkamit ng pagpapala muli sa gabi ito. At katulad nung napakinggan natin mga kapatid na ang bayang Israel ay humingi sa Panginoon at pinakinggan ng Panginoon. Tama ba? Amen. Ngunit yung paghingi ng bayan ng Israel may kasamang murmurings. Tama, sabi ng Bible sa kanilang murmurings, no? Eh, nagalit ang Panginoon. Ang Diyos naman magbibigay. Ang problema lang sa bayan ng Israel, nagkaroon ng murmurings kasi napag-compare nila yung pinanggalingan at saka yung pupuntahan. Kasi maganda yung pangako. At yung pangako ng Panginoon ay sabi doon, bumubukal ng gatas at kulo. At maganda yung pangako ng Panginoon. Pero hindi nakita rin ng bayan ng Israel, sabi ng Brother Branham, yung pagdaraanan. No? Kasi bago ka magtagumpay, kailangan mo na ng mapagsubok sa daan. Hindi lahat ng katulad yan nung sabi nga ng mundo, yung bola, yung gulong. Hindi lahat ng part ng gulong ay nasa ibabaw. Meron din sa ilalim. So hindi nakita yan, sabi ni Prophet na ng bayan ng Israel nung paglabas nila, ang nakita lang nila yung panay literal. Dahil ang Diyos may provided way sa kanila at hindi lamang dun sa mga pantiyan. Kaya di ba may mga murmurings yung bayan ng Israel. Kaya pag nung ganun ang ginawa nila, yung Panginoon ay nagalit. Kasi di ba nabasa rin naman natin kahit sa ibang istorya niya sa Bible, yung bayan ng Israel ay sabi doon, libre. Tama ba? Libre kasi yung ginangyayari sa amin doon, yung kinakaya namin, libre. Pero ngayon, yung mga libre na yun, hindi na namin ulit nakakain. Kaya nakita nyo, di ba, nabasa natin, hindi lang cravings, di ba? Matindi. Yung pagkatuyo, hindi lamang sa flesh, kundi yung sa laman, kundi yung talagang sagad talaga. Dahil kaluluwa mismo ang tinutukoy ng Bible, soul sa English yan. Nanuyo sa mga pipino, milon, sa mga bawang, leeks. No? Pero hindi alam ng bayan ng Israel, sabi ng Bible at sinabi rin ng ating mahal na propeta, ayon sa binasa natin, yung mana na yon, ang lasa niya ay katulad ng fresh oil. At alam natin ang oil ay ang Espiritu Santo. Amen. Fresh. Sabihin, laging bago. At yan ang hindi nila nakita. Pero, di ba, kahit na ganun yung nangyari, nung in unity kasi yung nangyari sa bayan ng Israel na humiling sa ating Panginoon na in unity na kailangan ng karne. Pinagkalooban ng Panginoon. Pero doon sa pinagkaloob ng Panginoon, dahil sa murmurings niya, hindi kinapahamak nila. Pero kung wala sana ng murmurings ang bayan ng Israel sa paghingi ng bagay na yon, hindi naman mamamatay sana sila doon. Pero nakita niyo yung Bible sabi doon na maraming namatay sa kamatayan ng di kawasa. Sabihin matindi ang pagkamatay nila sa katigasan ng ulo. Yan ang provided way ng Panginoon, yung mana. At sabi ng Bible, alam natin yan, na ang mana na ibinigay ng Panginoon mismo sa kanila ay galing sa taas. At yan ay sabi nga ng Psalms ay yan ay angel's food. Pero hindi na siya ng ang bayan ng Israel. Pero kasi nga, pag binasa niyo yung istorya, kaya naging ganun din naman. Kasi nga mixed multitude. Kaya nga lahat yung pinatay sa wilderness. Hindi sila pwedeng pumasok sa promised land. At yan ay tipo ng mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Mixed multitude tayo. Kasi yan ang sabi ng mahal na propeta, in every congregation, there's always three kinds of believers. Pagdating ng squeezing time, lalabas na talaga doon yung make-believer. Pagdating ng kapuspusan, pagdating ng yung fullness ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na ibinigay ng Panginoon sa mga mananampalataya, alis na yung make-believer.
No? Yung iba naman, nagmi-miss nila yung church na sabihin nila, sabi ni Prophet na wala na ba tayong gawain? Nami-miss ko yung gawain. Pero wala nang gawain. Sabi ni Prophet, nung may gawain ka nga, hindi mo nami-miss, lalo na ngayon sasabihin mo na nami-miss mo na yung gawain. Eh, wala na, gagawin ng storehouses, church, gagawing bodega. Sasabihin mo gano'n. Pero to begin with, sabi ni Prophet, wala talagang bini sa iyo. Pwede kang pumunta sa church, maulanan ka, Hebrews chapter 6, nagpaulan ng Diyos sa mabuti at masama. Ganon din sa mananampalataya at hindi mananampalataya, makakapasok ka sa church. Sabi ni Prophet, pwedeng pumapasok sila at kapag nakuha nila yung gusto nila, aalis na sila. Kaya may tatlong paghatak ang isang mananampalataya. Ang tunay na mananampalataya, hanggang sa pangatlong paghatak, mananatili yan. Pero yung mga after lamang doon sa kagalingan, hindi mo na sila makikita. Every time na may karamdaman sila, saka lang sila magsisik ng help. Pag gumaling na, wala na yun. Hanggang doon lang sila. Sa pangalawa, oh wow, may miracles. Kakaiba to. Kaya mananatili sila. Pero pagdating na salita ng Panginoon na pinapound na, ibig sabihin dinidikdik na si church, doon maghihiwala yung hindi sa Panginoon at doon sa Panginoon. At ganyan ang pattern ng Bible. Simula nung kila Moses hanggang sa panahon natin ngayon. So, actually, simula kay Noah yan sabi ni Prophet. May mga paghatak. So nawa, sa bawat isa sa atin, ang paghatak ng Panginoon na hindi lamang katulad ng mga nasa mixed multitude na after lamang sa material blessings. Kasi kapag wala kang material blessings, hindi ka na maglilingkod sa Diyos. Ang pinakamahalaga at pinaka-importante sa lahat ay ang salita ng Diyos, hindi yung material blessings. Kasi sabi ni Prophet, ang material blessings, ang prosperity mga kapatid, hindi yung spiritual prosperity, kundi yung literal prosperity, ay mga patibong ni Satanas yan sa isang mananampalataya. Kapag nagkaroon ka na, aalis ka na kasi meron ka na eh. Bakit ka patatawag sa Panginoon na kailangan ko ng pera kung meron ka ng pera? Di ba? Wala ka namang karamdaman, bakit ka magdadasal ng pagalingin mo ako? Pero ang tunay na mananampalataya, ang panalangin niyan, hindi sa tuwing may karamdaman ka sa kakapagagalingin. Di ba, ang panalangin natin dyan, ingatan tayo at ilayo tayo sa karamdaman, although talagang karamdaman dumadating. Pero sa bawat karamdaman, may kagalingan. Amin din. Although, pag tinignan niya talaga yung istorya, may mali talaga si Moses dahil hindi naman niya kababayan ng kanyang napangasawa. Pero ganun ang justification mga kapatid. Katulad ni Abraham. Tama, di ba? Ilang beses siya nagsinungaling. Pero pagdating ng Hebrews chapter 11, hindi na kasama, hindi na inaisulat yun. Si Rahab, hindi na isinulat yung pagiging patutot niya. Ganon din tayo mga kapatid. Yung mga dati nating kasalanan, hindi na isinulat sa aklat ng buhay. Tapos na yun. Sabi ni Prophet, dinevorce mo na kasi yun eh. May bago ka na yung asawa, si Yesu Cristo. Dati ang asawa natin ay sanlibutan, mundo. Yung cosmos, yung world order. Pero ngayon, nung umalis ka dyan, hiniwalay mo yan, ang asawa mo na ngayon ay si Cristo. Dahil ang asawa ng church, ng true church, ay si Cristo. Kaya ang asawa natin ay si Cristo, hindi sanlibutan. Salamat sa Panginoon sa gabi ito, sa kanyang mensahe sa atin. At dadako tayo sa panalangin. Pakisama po sa panalangin dahil pinapaalis kami sa tirahan namin ang dating may-ari ng rights sa lote. Nailipat na po sa pangalan ko ang rights, kaya ako ang nagbabayad ng mga bayarin sa lupa. Pero natigil na po ang pagbabayad ko, kaya lumaki na ang utang ko sa social housing o sa SHFC. Ang kailangan ko sa Panginoong Diyos na i-provide niya ang kahalaga na kailangan para mabayaran ko na ang lote na tinitira namin sa kanyang pangalan ko, ipinagkakatiwalang lahat sa Panginoong Jesucristo ko. Ito yung prayer ko, Sister Pita. So, kailangan ng ating kapatid ng halaga para mapunan yung pambayad. Sama natin sa panalangin.
Walang imposible sa ating Panginoon, katulad ng binasa natin na hindi maikli ang kamay ng ating Panginoon, ng Diyos ang mag-provide. Kasi kaya tayo numingi sa Panginoon kasi wala nga eh. Kasi kung meron ka naman, bakit kayo hingi sa Panginoon? So, ibig sabihin wala, kaya hingi tayo sa Panginoon. At ang Diyos ang mag-provide. Just believe, di ba? Pakisama po sa panalangin sa tuluyang pagkagaling ng aking sipon at sa darating na pasukan sa Lunes ng Diyos muli ang maggabay sa akin sa school at magbigay ng wisdom and knowledge. Sa Diyos ang kapurihan at pasasalamat. So, ito yung prayer request ni Brother Randel. So, may prayer request, meron na ring testimony. Tama ba mga kapatid? Yung sinabi ng Bible at sinabi ng mensahe ng ating propeta sa ating pananalangin, may kalakip na pasasalamat. Kasi kiniklaim na natin na tapos na. No? Tinugunan ng ating Panginoon. Tama ba mga kapatid? At alalahanin niyo po sa panalangin si Joshua Mark na muling makabalik sa Panginoon sa gawaing paglilingkod. Ang Diyos po ang mag-ayos at magtuwid sa mga maling landasin na kanyang ginatahak, sapagkat sa Diyos ko lamang itinitiwala ang lahat ng ito. Sama niyo rin po sa panalangin ng ama nila, si Brother NJ na si Jeffrey at ama nila, Brother Jenner na si Jefferson, na sila man ay kaawa ng Diyos at makabalik sa gawaing paglilingkod sa Diyos at magkamit ng kaligtasan. Ipanalangin din po natin ang masunod natin na may katapatan ang lahat ng pinag-uutos ng ating Panginoon at tanging kalooban niya ang masunod. Tanging sa Diyos at Panginoong Jesucristo ko lamang itinitiwala ang lahat. Ito yung prayer ko sa Mr. Lloyd. So, isama rin natin sa panalangin ito na hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon na may isaayos ang mga buhay ng mga hindi naglilingkod sa Diyos. Kasi, alam natin yan, kapag hindi ka naglingkod sa Panginoon, automatic yun. Sa iyo at sa gusto mo, kahit asawa mo pa yan, anak mo pa yan, magulang mo pa yan, walang Lord, pwede bang bakas? Pwede ba kami sumabi sa aking mga mahal sa buhay? No. Individual lang ang kaligtasan. Kaya pagka tapos ng panahon, sabi ng English, it's now or never. Kapag nag-game over na, tapos na lahat ng bagay, wala tayong magagawa doon. Ang magagawa pa natin hanggang sa ngayon, hanggang hindi dumadating ng Panginoon, ay isama sa panalangin. Yun lamang. Kasi wala tayong karapatan o kapangyarihan na mailigtas ang isang tao. Ang Diyos lamang nakakalam yun. So, sa gabing ito, sama nyo rin kami sa panalangin sa aming mga pangailangan. Sa Diyos ko rin binabalik ang kapurihan. Pasalamat sa kagalingan ng pananakit ng ulo. Akala ko hindi na naman ako makakatin kanina. Pero sa biyaya ng Panginoon, ay nawala na rin. Siguro nagutom lang. Laki na nga yun dyan, itong kayo. Pero yun nga, sa Diyos ko binabalik ang kapurihan pasasalamat sa kagalingan na pinagkaloob niya. At patuloy niyo kami isama sa aming mga pangailangan at sa aking pamilya na patuloy na pag-ingatan. Gayun din sa bawat isa sa atin na may mga anak na patuloy na ingatan din at ilayo sa mga karamdaman at anumang kapahamakan. Sa gabi ito tayo muling lulod sa Diyos at tayo manalangin.
Wait natin ang Lord, I lift your name. Pasalamat sa Diyos. Lord, I lift your name on Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Oh Lord, I lift your name on high. Yes, Lord. Lord, nagpapasalamat muli kami sa gabi ito sa ibiyaya sa amin. Siya yung patuloy na biyaya at awa at kagandahang loob na patuloy ng pinagkakaloob. Lord God, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa bawat katugunan ng aming mga panalangin at sa bawat panalangin namin na naging mabangong sa iyo, God, sa iyong trono ng awa at habag. Lord, kami lumalapit, O God, sa iyong trono ng awa at habag. Ipagkaloob mo, Lord Jesus, ang tulong sa bawat isa namin. Lord, wala kaming magagawa kung wala ka sa amin. Lord, kami sumasampalataya sa aming mga puso, ng buong puso at ng aming mga kaluluwa, na ikaw, O Lord Jesus, ang patuloy na pumatnubay sa bawat isa sa amin. Ang iyong banal na Espiritu Santo, Lord Jesus, ang siyang patuloy na mag-guide sa bawat araw-araw naming buhay. Ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng kapahayagan, O Lord Jesus, na dapat kami patuloy na maglingkod sa iyo, Lord Jesus, hanggang sa iyong pagdating. At makita mo, God, ang bawat isa sa amin na naingatan namin ang pananampalataya na maibigay mo, Lord God, sa bawat pananampalataya. Sa gabi ito, sa iyo lamang kami nagbabalik ng kataas-taasang pagsamba at papuri sa iyong matamis na pangalang Jesus Cristo. Amen. Pinabalik sa aking tagapangunan. God bless you po, Brother Ryan at Brother David. Ating Diyos na pala sa ating mga ngaral sa gabi nito at ang Diyos na mag-supply ng lahat ng pangailangan. Amen. Yun at alam natin na tinugon ng Diyos ang ating mga dalangin pati sa gabi ito at sinampalatayaan natin na ito ay pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Yung patuloy nating awitan ng ating Panginoon, awitan natin sa aming dakilang katapatan. Salamatan po natin ang ating Panginoon sa gabi ito.
patuloy na salamat sa ganitong pangalan. Wala kayo manitapin ang pangalan ng Jesus Cristo. Salamat o Diyos. Amen. Palakad po natin na natin tayo po ay tutungo na sa pagbagong natin gawain pagbibigay ng mga kaloob natin sa big things. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ibigay ko sa atin kay Brother Randel ang pananalangin. Kasama na po ang mga kaloob. Tayo minsan po yun nakapanahin. Dakilang Diyos sa pangalan ng aming Panginoon Jesus Cristo ng Jesus. Muli, Panginoon, pinapasalamatan po namin ang iyong pangalan, Panginoon, sa mayamang mensahe ng Jesus na pinagkalat mo sa amin, Panginoon. Jesus, alam namin, Panginoon, na hindi ka lamang kay Moses na pag-usap, Panginoon, bagkos sa bawat isa sa amin, Panginoon, na nananampalataya sa Lord Jesus. Alam din po namin, Panginoon, na nananampalataya mo kami, Panginoon, na ang bawat panalangin na itinunog namin sa iyo, Lord Jesus, ay natugon mo na doon, Panginoon. Kailangan na lamang namin, Panginoon, gawin ay antayin ito at sampalatayanan nito, Panginoon, tapat sa aming puso, Panginoon. Lord Jesus, dalangin po namin, Panginoon, ang bawat isang Panginoon, ginawa, Panginoon, nakakamit kami ng pagpapala sa iyo. Hindi lamang sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, may dala ang iyong salita, Panginoon, bagkos sa paglabas namin, Panginoon, na daladala namin, Panginoon, ang pananampalatayang binigay mo sa amin. Lord Jesus, kalakip ng mga kaloob na ito, Panginoon, ay inabot ng iyong mga lingkod, Panginoon. Dalahin namin, Panginoon, na pagpalain mo rin naman, Panginoon, na magamit ito, Panginoon, sa ikalalago ng iyong iglesia, Panginoon. Pagpalain mo rin, Lord Jesus, ang nagabot nito, Panginoon. Ikaw, ang magbigay, Panginoon, magbalik sa kanila, nasiksik, liglig, at tumapon na pagpapakil, Lord Jesus. Sa pansamantala namin pag-iwalay, Lord Jesus, dalahin namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa amin, Panginoon. Kung paano mo kami, Panginoon, iningatan papunta sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, ay gawin din naman, Panginoon. So may Diyos ang kapurihan, pasasalamat sa dakila mo pong pangalan ng aming Panginoon Jesus Kristo, naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Palapakan po natin mula ang ating Panginoon at palayan mo ang ating kapatid, Brother Randel. Palayan mo ang pong bawat isa. Tapos na po natin gawain sa gabi ito. Kapag tayo pinagkakamayan, awit natin sa Unto Thee, O Lord. Unto Thee, O Lord, do I lift up my soul.